Sa simula ng anime, makikita natin ang isang mafia party. Lahat ng tao roon ay mukhang involved sa kung anong illegal na negosyo. At doon, makikita natin ang main character natin, si Jero Hikaru, na nakadisguise bilang isang waiter. Biglang nagsalita ang mafia boss, 15 taon na raw ang kanilang negosyo. Kahit ilang beses silang nalugi, lagi silang nakakabalik, kahit anong mangyari. Habang nag-uusap sila, may isang tauhan ang boss na check ang wine na is-serve, para siguraduhin kung may lason ba ito o wala. Pero wala siyang napansing kakaiba, kaya sinerve na ang wine sa lahat. Pero, pag inom ng boss, biglang dumyugo ang bibig niya. At sa mismong sandaling yon, si Jero, tahimik lang na umalis. Sa likod niya, namatay ang mafia boss. Paglabas ni Jero, may nakita siyang isang babae na may kakis sa loob ng kotse. Dahil sa distraction, may nabangga siya, at doon nag-cut ang scene. Sunod na eksena, kausap niya si Akari. Tinanong siya nito, paano niya nalinlang ang taong nag-check ng poison? Sagot ni Jero, sa loob ng 3 buwan. Unti-unti niyang nilason ang pagkain ng checker. Dahil doon, nasanay ang katawan nito sa lason, kaya hindi na niya napansin ang poison sa wine. At dagdag pa ni Jero, walang maghahinala sa ganitong method. Nagulat si Akari. Sabi niya, hindi ba sobrang tagal at hassle ng planong yun? Sagot ni Jero, dahil dyan kaya tumatagal ang negosyo namin. Pagkatapos, bigla siyang tinanong ni Akari tungkol sa pag-aasawa. Kinabahan si Jero. Sinabi niya na wala pa siyang nakikilalang babae na gusto niyang pakasalan. Doon sinabi ni Akari na gusto ng kanilang lola na may isa sa kanila ang maging head ng Poison Clan. Pero may kondisyon, kailangan may tagapagmana. Ikinwento ni Jero na pinilit siyang ipakilala sa isang random na babae para pakasalan, kahit hindi naman siya ready. Sa huli, tinanggap na lang niya na mananatili siyang single habang buhay. Biglang nakatanggap si Jero ng message mula sa Bugmaster. Nagkita sila, at medyo kakaiba ang taong ito, may mask, at may gagamba pang lumabas mula rito. Habang nag-uusap sila, parang ahas ang galaw ng dila ng Bugmaster, sobrang creepy. Nabanggit ni Jero na ang Middle Master ay may 3 anak na puro lalaki pa. Pero siya, pinili na lang niyang manatiling single. Sabi ng Bugmaster, kung siya raw si Jero, matagal na siyang nagpakasal. At siya mismo, malapit na ring magpakasal sa isang babaeng tanggap siya kung ano siya. Pag-alis ng Bugmaster, napaisip si Jero, siguro, hindi pala ganun kasama ang pag-aasawa. Scene change. May isang lalaki na kumuha kay Jero para sa isang trabaho. Ang front nila, cleaning service. Pero ang totoo, assassination job. May isang babae raw na nanloloko ng mga lalaki gamit ang pangakong kasal. Kaya ang mission ni Jero, patayin siya, nang walang ebidensya. Dinala siya sa target, si Mei Inosaki. Ininjektan siya ni Jero ng lason. Ipinaliwanag niya kung ano ang mangyayari, unti-unting mamamanhid ang katawan. Parang may kumakain sa loob. At kahit nararamdaman lahat, hindi siya mawawala ng malay. Sa huli, papatayin siya ng poison. Natakot si Mei, pero nagtanong siya, magkakilala ba tayo? Tahimik lang si Jero. Sabi ni Mei, kamukha raw niya ang first love niya. Akala ni Jero, nilalandi lang siya para mabuhay. Pero sinabi ni Mei ang totoo, nanloko siya ng mga lalaki dahil kailangan niya ng pera para sa may sakit niyang kapatid. Ginawa niya ang lahat. Pero kulang pa rin. At kung mamamatay man siya, masaya na siya kung kasama niya ang taong kamukha ng minahal niya. Doon, sinabi ni Jero ang pangalan niya. At sa isip niya, baka nagugustuhan na siya ng babae. Habang minamasdan sila, sinabi ng kliyente na si Jero ay isang poison master mula sa isa sa pinakamatandang assassin families. Biglang tumawag si Akari. Aalis na raw siya sa apartment at babalik sa main house, para magkaanak at magpatuloy ang lineage. Nagulat si Jero. Sinubukan niya itong pigilan, pero seryoso na raw ang lola nila. Kung hindi siya magbibigay ng tagapagmana, pipilitin siya. At para kay Akari, makikipaghiwalay siya sa girlfriend niya para gawin ang tungkulin. Dito, nagdesisyon si Jero. Pumunta siya kay Mei at sinabi, kung ayaw mong mamatay, pakasalan mo ako. Kapag pumayag siya, gagamutin niya ang kapatid nito. Nagulat si Mei, pero tinanggihan niya ito. Sabi niya, gusto lang niyang makita ang reaksyon ni Jero. At idinagdag pa, hindi dapat ganito ang proposal. Kung magpapakasal ka, dapat may totoong damdamin, hindi dahil sa obligasyon.
Biglang dumating ang kliyente at pinilit si Jero na tapusin ang trabaho. Pero tumanggi si Jero. Sabi niya, pinapatay lang niya ang mga taong talagang deserve mamatay. Hindi ito hustisya, ito lang ang paraan niya para makatulog ng mahimbing. At inamin niya, gusto rin niyang mamuhay ng normal. Yung may magtatanong kung kumusta ang araw niya. Pero simula pagkabata, isa na siyang poison master. At dahil doon, hindi niya kayang ipakita ang totoong damdamin niya. Sabi ni May, kung magiging honest siya sa sarili niya, baka may makilala siyang para sa kanya. Pero siya, isa raw siyang human scum. Hindi niya nailigtas ang kapatid niya. Sumigaw ulit ang kliyente, patayin na siya. Pero hindi nakinig si Jero. Sa halip, sinabi niya, isa kang expert matchmaker. Hini-hire kita. Ikakasal mo ako. Kapalit, ililigtas niya si May at ang kapatid nito. Natawa si May. Sa dami raw ng nakadate niya, ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong proposal. Pero bago pa siya makasagot, nagpaputok ang kliyente, at sinabi niya, mas magandang patayin na lang si Jero. Ngunit, tahimik lang si Jero, at sinabi niya, akala mo ba wala akong alam tungkol sayo? Binibigyan mo sila ng trabaho, tapos bina-blackmail mo rin sila. Hindi mo na mabilang kung ilang buhay na ang sinira mo. Kaya ikaw rin, isa kang human scum. Pagkasabi nito, biglang tinurukan ni Jero ang sarili niya. Sa isang iglap, naging berde ang mga mata niya, at ramdam na ramdam ang biglang pagtaas ng lakas niya. Dahan-dahan siyang nagsuot ng mask. Habang ginagawa niya yon, pinaputukan na siya ng mga kalaban. Pero bago pa siya tamaan, parang usok na nawala si Jero sa harap nila. Paglipat ng eksena, iba na agad ang itsura ng paligid. Lahat ng kalaban nakahandusay na sa sahig. Mag-isa lang silang pinabagsak ni Jero. Lumapit siya kay May, at pinalaya ito. Biglang tumawag si Akari. Sinabi ni Jero na hindi na niya kailangang gawin ang plano. Siya na mismo ang hahanap ng babaeng papakasalan niya, at siya na rin ang magiging head ng Poison Clan. Sa susunod na eksena, paalis na sina Jero at May sakay ng taxi. Pero sabi ni May, hindi pa siya makalakad ng maayos, kaya kailangan siyang buhatin papasok. Medyo nag-alangan si Jero. Inamin niya na hindi pa siya nakakahawak ng babae, maliban na lang kung trabaho. Pero biglang sinabi ni May, huwag kang mag-alala, lalaki rin naman ako. Doon, napagulat si Jero, nag-check-in sila sa isang hotel dahil umalis na si Akari sa apartment. Pagkatapos maligo ni May, tinanong siya ni Jero kung bakit siya nagdadamit babae. Ipinaliwanag ni May na base sa genetics niya, pareho siyang may traits ng lalaki at babae. Kaya kapag kailangan niyang manloko ng lalaki, nagiging babae siya. At kapag babae naman ang target, lalaki ang role niya. Pagkatapos, nirehistro ni May si Jero sa isang matchmaking party. Doon nagsimula ang mission ni Jero, ang magpahanga ng mga babae. Sinabi ni May na mas maraming lalaki sa party kaysa babae. Kaya dinala niya si Jero sa shopping. Pagdating sa party, sinubukan ni Jero makipag-usap. Pero sa unang salita pa lang, palpak agad. Natakot pa ang mga babae sa kanya. Sinabihan siya ni May na huwag agad pag-usapan ang pera. Pero sagot ni Jero, pera raw ang best feature niya, at gusto yon ng mga babae. Hindi gumana. Kaya sinabi ni May, subukan niyang ngumiti. Pero nung ngumiti si Jero, lalo lang natakot ang mga babae at agad siyang ni-reject. Dahil dito, sobrang nadismaya si Jero. Kaya nag-isip si May ng bagong plano, gumamit ng dating app. Sa first date pa lang. Habang kumakain sila, nanginginig si Jero. Dahil sa training niya, hindi siya sanay kumain kasama ang ibang tao nang hindi sinisiguradong safe ito. Dahil sa kakaibang kilos niya, tumakbo ang kadate niya. Sa huli, sinabi ni Jero na nakausap niya ang 30 babae sa isang araw, pero ni isa walang nagbigay ng number. Sabi ni May, okay lang yun. At least, natuto siyang makipag-usap. Kapag nahanap niya ang charm niya, siguradong magkaka-interes din ang mga babae. Pero sagot ni Jero, baka wala talaga siyang charm. Habang pauwi sila, nagpaalam si May, see you tomorrow. Pero bago pa sila maghiwalay, biglang may dumating na sasakyan, at kinidnap si May. Hinabol agad ni Jero ang sasakyan. Lumabas na kapatid ito ng lalaking pinatay niya kanina. At walang pag-aalinlangan, binaral nito si May. Pero sa mismong sandaling yun, lumitaw si Jero sa harap ng sasakyan. Inutusan siyang sagasaan, pero tumalon si Jero sa ere at ginamit ang special bathroom cleaner niya, isinaboy niya ito sa sasakyan.
At sa lakas ng epekto, nahati sa dalawa ang kotse. Tuloy-tuloy itong gumulong papunta sa tubig, pero bago pa yun, nasagip ni Jero si May. Ibinigay niya ang phone ni May at nagpasalamat siya. Sabi niya, hindi niya kayang kausapin ang ganun karaming babae sa isang araw kung wala si May. Pero hindi yun ang pinansin ni May. Sabi niya, wala rin daw nagbigay sa kanya ng number. Pagkatapos, hiniling niya ang number ni Jero. At sinabi, parang alam ko na kung ano ang charm mo. Kinabukasan, ipinakita ni May kay Jiro ang isang flyer at sinabing magkita sila kinabukasan ng hapon sa Avocado Oceanic Art Gallery. Pagdating ng sumunod na araw, sinalubong ni May si Jiro sa entrance ng cruise ship, at literal na natulala si Jiro sa sobrang ganda ng itsura nito. Maya-maya, pumasok silang dalawa sa art gallery at agad napahinto si Jiro sa sobrang gandang tanawin sa loob. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit dito siya dinala ni May. Ipinaliwanag ni May na ang araw na yun ay magsisilbing practice para sa first date. Siya mismo ang gaganap bilang ka-date ni Jiro. Sinabi niya na kahit makuha pa ni Jiro ang number ng isang babae at makapag-set ng totoong date, sa paraan ng pagdadala niya sa sarili ngayon, malamang na pumalpak lang ang lahat. Kaya mas mabuting magprakti muna siya ng maayos. Ngunit habang naglalakad sila, biglang napahinto si Jiro nang makita niya ang isang 40 taong gulang na DIY candy kit na nakadisplay at may halagang mahigit 30 milyong yen. May kung anong nag-click kay Jiro. Bigla siyang nagsalita ng natural at may tunay na personalidad habang pinag-uusapan nila ang candy kit. Nagulat si May dahil naging sobrang charming ng usapan nila nang hindi man lang pinipilit ni Jiro ang sarili niya. Dahil doon, agad siyang binigyan ni May ng 30 bonus points. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng totoong pag-asa para kay Jiro. Makalipas ang ilang sandali, itinuro ni May ang isang kakaibang lalaking nakaupo sa sahig at tila may sariling mundo habang kung ano-ano ang kinakalikot. Tinanong niya si Jiro kung ano ang tingin niya rito. Unang naisip ni Jiro na baka palaboy ito o may problema sa pag-iisip. Pero biglang may grupo ng mga turista na nakakita sa lalaki at agad itong pinalibutan ng sobrang excited. Doon ipinaliwanag ni May na ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Mr. Shiratori, isa sa pinakasikat at pinakakilalang batang pintor sa buong bansa. Ginamit niya ito bilang halimbawa para ipakita kay Jiro na ang mga tao ay naaakit sa iba dahil sa kanilang natatanging talento at kakayahan. Maaaring kakaiba ang kilos at anyo ni Shiratori sa unang tingin. Pero mahal siya ng mga tagahanga niya dahil sa pambihira niyang galing. Naunawaan yun ni Jiro, pero sinabi niyang wala siyang ganoong klaseng kakayahan. Ngunit agad siyang kinontra ni May. Ipinaalala niya ang nangyari sa handler kung saan mag-isa nitong pinabagsak ang isang buong silid ng mapanganib na mga lalaki para iligtas siya. Para kay May, malaking bahagi yun ng tunay na charm ni Jiro. Sa tingin niya, ang pinakamagandang paraan para makahanap ng partner si Jiro ay ang pagtulong sa ibang tao. At pagpapakita sa mga babae kung paano siya gumagawa ng mabuti. Nagulat si Jiro sa ideyang yun dahil isa siyang poison master. Dahil doon, napaisip ng seryoso si Jiro. Nang gabing yun, napansin ng mga gwardya na may nawawalang mahalagang artwork. Agad nilang pinaghinalaang si Hankawa ang may gawa nito. Ipinaalam nila ito sa piloto ng barko at agad itong naghanap ng mga bangkang posibleng umalis malapit sa cruise ship. Ngunit nang wala silang makita, napagdesisyonan nilang nasa barko pa rin si Hankawa. Ang hindi nila alam, nasa ilalim na siya ng dagat, papunta sa lupa kasama ang kanyang peteng na si Chaisky. Paglapit niya sa dalampasigan at makita ang mga kasamahan niyang Kamakaway, inakala niyang ligtas na siyang nakatakas. Pero biglang nabuo ang isang napakalakas na whirlpool na humigop sa kanyang mga kasama, at agad siyang nagulat. Kasabay nito, may isang taong nakasuot ng puting suit ang biglang tumalon pababa papunta sa kanya. Samantala, nasa buffet sina Jiro at May. Dahil seryoso na si Jiro sa ideya ng pagtulong sa mga tao, tinanong niya si May kung saan siya makakahanap ng mga ganoong trabaho. Ipinakita ni May ang isang website na tinatawag na DarkNav, kung saan may iba't ibang job listings tulad ng paghuli ng mga kriminal at pagpigil sa mga smuggler. Nagulat siya nang malamang hindi pa ito naririnig ni Jiro, at ipinaliwanag ni Jiro na karaniwan siyang kumukuha ng trabaho sa pamamagitan ng mga broker. Habang nagbabrowse siya sa website, may nakita siyang rescue mission na may kinalaman kay Hankawa. Ayon sa report,
Nabihag siya ng mga bandido na humihingi ng kapalit na mga artwork na nakuha na ng mga awtoridad kapalit ng kanyang kalayaan. Kilala si Hankawa bilang isang sikat na magnanakaw. Pero iba ang totoo. Ang mga mayayaman at malulupit na collectors ang madalas nagnanakaw ng art mula sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila. At lihim na ibinabalik ni Hankawa ang mga iyon sa tunay na may-ari. Dahil dito, marami siyang tapat na taga-suporta. Isang fan club na nakatuon sa kanya ang siyang umarkila kay Jiro para iligtas siya. Hindi man lang nagulat si May na si Jiro lang ang dumating para sa trabaho, dahil kakaunti lang ang papayag sa ganitong kataas na risk kapalit ng napakababang bayad. Pero sa tingin niya, maaari pa itong pabor sa kanila. Dahil halos walang kompetisyon, ito ang perpektong pagkakataon para kay Jiro na maging knight in shining armor ni Hankawa. Nagpakilala si Jiro bilang isa sa mga Poison Masters, at kitang-kita ang pagkabigla ng mga lalaking kumuha sa kanya nang mapagtantong tunay ngang Poison Master ang nasa harapan nila. Samantala, yumuko ang kidnapper kay Hankawa at tinukso siya, sinasabing hindi pa siya nakakita ng kasing gandang babae nito at inaalok siyang kumampi sa kanya. Ngunit matigas na tumanggi si Hankawa. Sinabi niyang nagnanakaw lamang siya para sa mga layuning pinaniniwalaan niya, at misyon niyang ibalik ang lahat ng ninakaw nitong artwork sa mga tunay na may-ari. Isa sa mga painting ay pag-aari ng isang maliit na batang babae na namatay na ang ina. At nangako si Hankawa rito na anuman ang mangyari, ibabalik niya yon. Naiinis ang kidnapper sa narinig kaya tinawag niya si Ushio, na agad siyang sinakal at binuhusan ng tubig nang walang pag-aalinlangan. Samantala, sinimulan na ni Jiro at May ang rescue mission habang dumaraan sa loob ng mall section ng barko. Pagliko nila sa isang kanto, bigla silang nasalubong ng dalawang armadong gwardya. Ngunit agad hamarang si Jiro sa harap ni May at sa isang mabilis na split kick, sabay niyang pinabagsak ang dalawa bago pa sila makakilos. Napaisip si May na baka mas mabuting umatras na lang siya. Pero agad siyang inalalayan ni Jiro na makatayo at diretsahang sinabing kailangan niya si May sa tabi niya. Sapat na yon para bumalik ang kumpiyansa ni May. Samantala, patuloy na binubuhusan ni Ushio ng ferrofluid si Hankawa, ngunit pinatigil siya ng boss at inutusang asikasuhin ang mga intruder. Habang patuloy na sumusulong sina Jiro at May sa loob ng barko, tahimik na pinaprakti ni Jiro ang mga linyang sasabihin niya kay Hankawa pagdating nila. Pagkatapos, muling hamarang ang isa pang grupo ng mga gwardya. Pero gamit ang kanyang martial arts, isa-isa niya silang pinabagsak nang walang kahirap-hirap habang tuloy-tuloy pa rin ang pagprakti niya ng pick-up lines kay May sa pagitan ng bawat suntok at sipa. Pagpasok nila sa elevator, bumaba sila sa lower area. Kasabay nito, tinutukan ng boss ng baril si Hankawa. Sa una, inakala niyang papatayin siya nito. Pero sa halip, itinapat nito ang baril sa painting. Sinabi nitong susunod siya sa lahat ng utos nito, kung hindi ay sisirain niya ang painting. Agad na nakilala ni Hankawa na yon ang parehong painting na ipinangako niyang ibabalik sa isang maliit na babae. Dahil hindi niya pwedeng hayaang masira yon, napilitan siyang sumunod. Ngunit biglang sumabog ang mga braso ng boss dahil sa isang hindi kilalang puwersa, dahilan para matarante ito. Kasunod nito, may isang kakaibang nilalang na lumabas mula sa dingding, pumasok sa katawan nito, at sinunog siya mula sa loob. Ngunit hindi ito totoong nangyayari. Isa lamang itong hallucination na dulot ng laso ni Jiro na naibigay niya rito kanina. Makalipas ang ilang segundo, kalmadong lumakad si Jiro papunta kay Hankawa at nagpakilala. Sinabi niyang siya ang master na dumating para iligtas siya. Nagulat si Hankawa na isang master mismo ang dumating para sa kanya. Ngunit agad niyang sinabi na wala siyang sapat na pera para bayaran siya. Tuluyang natigilan si Jiro dahil wala siyang naihandang sasabihin pagkatapos ng dramatic niyang introduction. Sakto namang pumasok si Mai at sinubukang tanggalin ang mga kadena ni Hankawa, pero biglang lumitaw si Ushio mula sa likuran at mahigpit itong hinawakan. Bilang tugon, agad na tinurukan ni Jiro ang sarili niya ng isang augmentation serum na nagpapataas ng kanyang pisikal na kakayahan ng maraming beses. Diretso siyang sumugod kay Ushio. Ngunit bigla itong nawala sa kanyang paningin at muling lumitaw sa ibang lugar, iniwan si Hankawa sa gitna ng kaguluhan. Dahil dito, mabilis na ibinato ni Jiro si Hankawa papunta kay May upang mapanatili siyang ligtas at may layo sa panganib. Pagkatapos noon, muling sumugod si Ushio at umatake gamit ang kanyang water fists.
Sobrang lakas ng impact ng suntok niya kaya nabasag ang sahig sa ilalim nila, dahilan para pareho silang bumagsak sa mas mababang palapag habang nagpapatuloy ang laban. Pagkabagsak nila, mabilis na muling sumugod si Ushio kay Jiro. Pero sa halip na agad umatake, bigla siyang huminto at humingi ng paumanhin dahil hindi raw siya nakapagpakilala ng maayos kanina. Pagkatapos, iniabot pa niya ang kanyang business card. Alam na niya na isa si Jiro sa mga Poison Masters, at tinanong niya ito kung gusto ba niyang ayusin na lang ng pribado ang sitwasyon sa halip na magpatuloy sa laban. Ipinaliwanag ni Ushio na isa rin siyang Water Master. Ayon sa kanya, kung seryosong maglalaban ang dalawang Masters, napakalaki ng magiging pinsala at tiyak na lalampas iyon sa halaga ng bayad kay Jiro para sa misyon na ito. Dahil doon, inalok niya si Jiro ng 10 beses na mas malaking bayad kaysa sa orihinal na ibinayad ng kliyente, kapalit ng pagtalikod niya kay Hankawa at tuluyang pag-alis sa misyon. Samantala, pinapanood ni Mai ang lahat ng nangyayari at halatang litong-lito sa sitwasyon. Sa sandaling yun, gumulong sa sahig papunta sa kanya ang augmentation serum ni Jiro. Napansin niyang may natitira pang likido sa loob nito kaya aabutin sana niya, pero biglang sumigaw si Jiro. Huwag mong hawakan yan. Nang makita ni Ushio ang reaksyon ni Jiro, agad niyang naintindihan na hindi iyon ordinaryong serum, kundi isang napakadelikadong lason. Ipinaliwanag ni Ushio na ang mga masters ay nagmamana ng mga modified bloodlines na konektado sa kanilang espesyal na kakayahan. Sa kaso ng mga poison masters, ang bloodline nila ay nagpapalakas ng katawan kapag nalalantad sa nakamamatay na 12 ng lason. Ngunit agad namang sinabi ni Jiro na hindi pa iyon ang buong katotohanan. Dagdag niya, isa rin itong sumpa na pumipilit sa isang poison master na tapusin ang target bago tuluyang bumigay ang sarili niyang katawan. Dahil isa ring master si Ushio, ipinagpalagay ni Jiro na mayroon din itong sariling modified bloodline, kahit na ang kontrol nito sa tubig ay halos parang mahika sa paningin niya. Ngunit hindi sumagot si Ushio sa bagay na yon. Sa halip, muli niyang tinanong si Jiro kung handa na ba itong makipagkasundo at tapusin ang laban ng mapayapa. Nang muli itong tumanggi, agad na sumugod si Ushio at nagsimula ang mabangis na labanan. Sa umpisa, malinaw na lamang si Ushio. Halatang na-overpower niya si Jiro at siya ang may kontrol sa laban. Pero mabilis na nabaligtad ni Jiro ang sitwasyon. Palihim niyang pinahiran ang glove ni Ushio ng thermal poison, at bigla itong sumabog. Dahil sa maliit na opening na yon, nakuha ni Jiro ang pagkakataong kailangan niya. Mabilis siyang sumunod ng isa pang atake at pinabagsak si Ushio sa sahig. Habang dahan-daang tumatayo si Ushio, halatang gulat na gulat ito. Hindi niya maintindihan kung paano siya natama ni Jiro ng 3 sunod-sunod na beses sa eksaktong parehong punto, na may halos millimeter level precision. Pagkatapos, nagsalita si Jiro. Sinabi niyang ginagawa niya ang lahat ng ito para kay Hankawa. Kahit na estranghero pa lamang niya ito sa ngayon, naniniwala siyang maaaring maging napakahalaga ni Hankawa sa kanyang buhay sa hinaharap. At dahil doon, handa siyang isugal ang sariling buhay para sa posibilidad na yon, kahit pa ikamatay niya ito. Kung umabot ka hanggang dito, solid ka na tunay na anime fan. Pero hindi pa dito nagtatapos. Mas lalo pang umiinit ang kwento ng marriage toxin sa mga susunod na episodes. Kaya kung gusto mong hindi ka mahuli sa mga susunod na twists, action, at kakaibang romance, i-like mo na ang video, i-subscribe ang channel, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng recap, i-comment mo kung anong anime ang gusto mong i-feature next. Pero, samahan mo ako sa bawat kwento, dahil dito, bawat episode, pinapadali at pinapasaya natin. Kita-kits sa next video.